Signs of a healthy church. Number 1, it is a watching church. Pastor, parang kaiba yata yung word. Watching church. Nanunood? Ibig sabihin, tumitingin lang? Ganun po ba ito? Ano po bang ibig sabihin ninyo sa watching church? Ito po sabi ng Biblia, mga minamahal. Halika kayo, samahan niyo po ako sa verse 13. Ready? Basahin natin, church. Go. Magmatiyag kayo. Manindigan kayong matibay sa pananampalataya. Magpakalalaki kayo. Magpakalatag kayo. Mga minamahal, magmatiyag kayo. Watching church is not tayo po ay nanunood at tumitingin lamang, no? Ang ibig sabihin ng watching, being watchful, maging mapagmatiyag. May nabasa po akong article kanina, mga minamahal ko. Ang Iran ay nagnanais ng sumali sa gulo sa Middle East. At nais nilang sumali sa gulo ng Israel. Ang Russia din naman ay magpapadala ng more or less 200,000 na mga sundalo sa Ukraine. Ang sabi po ng isang German, mga kapatid, na isang German soldier na mataas ang kanyang posisyon, by 2025, sabi niya, pinoproject niya, na talagang maglalala po ang gyera. Binamatyagan ko po ang Taiwan at ang China. Paano sila gumagalaw, mga minamahal? Ang mundo ay nandun na sa punto na gumagalaw, mga kapatid ko. Pagmamatyagan mo talagang, kung wala ang controlling power ng Holy Spirit, mga kapatid ko, sasabog sa hindi naglalao na panahon, hindi magtatagal, mga minamahal. Hindi magtatagal. Sa mundo naman ng politika, mga minamahal ko, tayo na lang. Kung hindi man tama, mga kapatid, sa Asia, tayo na lamang, o kung may iilan pa, ang walang divorce law, mga kapatid ko. At minamatyagan ko ang mga lawmakers natin. Marami sa kanila ang pabor. At tinitingnan ko, mga minamahal, ultimately, ipapasa ito at makakaapekto ito sa iglesia. Mga minamahal, meron din pong sa buong mundo yung same-sex marriage. At mga minamahal, akin din pong minamatyagan. Ang iglesia natin, more than ever, mga kapatid, ngayong taong ito, ay nakabantay sa issue na palala ng palala. Alam niyo po kung ano, mga kapatid? LGBTQ+. At siya ay realidad, mga kapatid. Nangyayari. At ang iglesia, ang General Conference, ay talagang minamatyagan ang galaw ng ating sanlibutan. Mga kapatid ko, ang sabi ng Biblia, maging mapagmatiyag kayo. Bantayan ninyo. Tingnan ninyo ang mga nangyayari. Sa gaya ng panahon ni Noe, mga kapatid, hindi pa nagkaulan kailanman, meron lamang hamog. At ang sabi nila, wala lang yan. Ang sabi po ni Mrs. White, mga kapatid, sa kanyang tala, it is business as usual. Parang wala lang. Okay lang yan. Di pa rin yan uulan. Hanggang dumating ang ulan at sila'y nalunod na lahat. Maliban kay Noe at sa kanyang pamilya. Church, ganon din ang pagdating ng Panginoon. Sasabihin natin, okay lang yan. Ganon pa rin yan. Darating pa rin ang kinabukasan. No? Ang totoong mananampalataya at iglesia ng Diyos ay sila'y maging mapagmatsyag. Amen, church? Babantayan natin, mga minamahal ko. Tinitingnan natin. Ang sabi ko noon, nung binasa ko po ang National Sunday Law, mga kapatid, sabi ko noon, paano yan? Makapangyarihan ang Islam, makapangyarihan ang Hindu, kaya nilang pataubin ang mga yan? Mga minamahal, ang Judaism, paano yan? Ang Jewish people,
matatag sila sa kanilang pananampalataya. Paano yan? Mga minamahal, tandaan ninyo ito. May papa na nakaapak sa Jerusalem. At meron din po ang mga Islamic country, sila rin po'y nagmamano sa kapapahan. Maging ang mga Hindu, naaabot ng kapapahan. At sangayon sa tala, mga minamahal ko, ang Amerika bilang makapangyarihang bansa, gagamitin niya ang ekonomiya upang paluhurin ang mga bansa at pasambahin sa hayop. Mga minamahal, walang imposible. Binamatyagan ko ang bawat galaw at tayo naway maging mapagmatsyag. Amen, church? Hindi ho pwede sa atin na, okay lang yan, pastor. Darating lang din yung 2025. Okay lang yan. Sunod niyan, 2026 na. Sunod niyan, okay na. 2030. Pero hindi, mga minamahal. Hindi po. Hindi po. Kung titingnan ninyo, mga minamahal ko, pakinggan nyo po ito. Ang sea level po, ang water level, ay tumataas araw-araw. Alam niyo po ba, mga minamahal, ang Jakarta, Indonesia, ang kapital ng Indonesia, ay lubog na sa tubig. At inililipat po ng Indonesia ang kanilang capital city dahil lubog na sila sa tubig. Araw-araw, mga minamahal, tumataas ang water level. At sa sabi ng pag-aaral, mga minamahal, sa taong 2030, may mga syudad sa mundo na lulubog dahil po sa pagtaas ng water level. Mga minamahal ko, maging mapagmatsyag kayo. Healthy church is a watching church. Amen. Sabi po ng Biblia, ito po sabi ng Biblia, ang paalala ni Jesus sa kanyang mga lagad bago po siya dinala sa Gethsemane, sa Golgotha, mga minamahal. Church, ang Matthew 26 ay preparation ng Panginoon bago ang Golgotha. Bago ang Golgotha, nagpunta siya sa Garden of Gethsemane. Ganon din po tayo, church. Kung gusto nating maging ready sa mga Golgotha experience, we need to be ready in our Gethsemane experience. May signal po ako, mga kapatid. Ito po yun. Bago pumunta si Jesus sa Golgotha, sa Kalbaryo, sa krus, sa lugar ng mga bungo, Golgotha, hindi muna siya naparoon. Siya muna'y nagkaroon ng Gethsemane experience. Doon siya nanalangin sa Ama ng taimtim. Mga minamahal, mapapanagumpayan lamang natin ang mga Golgotha natin when we have Gethsemane experience like this one. Like our prayer meeting. Amen? Sabi ni Jesus, Panginoon, Ama, kung pwede lang ang sarong ito, yung cup na ito, pwede ba? Pero hindi ang kalooban ko, ang kalooban mo. Mga minamahal, ang sabi po ng Biblia, Matthew 26 verse 41, ang paalala ni Jesus sa kanyang mga lagad. Ang sabi niya, church, basahin po natin. Ito po ay paalala ni Jesus sa atin. Ready? Begin. Watch and pray that you enter not into temptation. The spirit indeed is what? Willing, but the flesh is weak. Imagine niyo, mga kapatid ko, pakinggan niyo po ako. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ang pagkain mo'y laman. Tapos magsasamba ka ng Sabado, kalahating araw lang, late ka pa. Alas 11 o alas 10 ka na darating. Pag alas 12, uuwi ka. Manunood ka ulit. Sabihin mo sa akin kung anong klaseng pananampalataya meron ka. You cannot serve two masters, church. Sasabihin mo sa akin, okay naman ako, pastor. No, hindi ka okay. Dahil ang pagkain ng laman mo, sobrang lakas. At ang espiritu mo, ganito lang ang pagkain. May signal ako, mga kapatid ko. Tingnan niyo po, ha. Linggo, nood. Lunes, nood. Martes, nood. Miyerkules, nood. Huwebes, nood.
Biyernes, 6 days. Tapos sisimba ka. Okay lang yan, pastor. Tapos na ang lesson. Tapos pagkatapos ng speaker, uwi ka. Wala ka ng AY worship. Linggo, ayun na naman. Lunes, ayun na naman. Martes, ayun na naman. Busog na busog ang iyong laman. Ang tanong, mga kapatid, pagka ikaw ay ginano ng kaaway, sapagkat ikaw ay malnourished spiritually, wala. Talo talaga. Naunawaan niyo po ako, mga kapatid ko? Talo talaga. Kaya kahit anong lumalabas na ang ugat ng Sabbath School Superintendent, mga kapatid, Happy Sabbath! Sasabihin ng mga kapatid, wala. Walang response. Mga kapatid ko, the spirit is willing, but the flesh is weak. Tanong ko po sa inyo, ano pong madalas nating pinapakain? Yung laman o yung espiritu? Kaya no wonder, mga kapatid, magtataka kayo, mga kabataan, ako'y makikiusap sa inyo. Mga kabataan, ako'y makikiusap with the humble hearts. Please, feed your spirit. Please, pakainin ninyo ang inyong espiritu para may panlaban kayo sa laman. Amen, church! Midweek, nandito tayo. Pinakain natin ang espiritu. Biyernes, nandito tayo. Sabado, nandito tayo. Meron tayong family worship. Meron tayong panalangin. Mga kapatid, pagka nandyan ang flesh, ang ating pong laman, pagka lumaban sa atin, kaya natin sapagkat ang espiritu natin ay malusog sa biyaya ng Panginoon. Amen, Imelda family. Kaya magtataka ka, bakit kaya ako, pastor, madaling mapikon? Bakit kaya ako madaling mainis, pastor? Madali akong magtampo. Madali akong mawala sa pananampalataya. Magtataka ka, yun. Kasi ang laging mong pinapakain at malusog ay ang alin? Ang laman. Kaya anong sabi po ng Bible, mga minamahal? Watch and what? And pray. Be watchful. Maging mapagmatsyag. Tingnan mo. I'm watching closely the war, mga kapatid. Ang Iran, ang Turkey po, ang tawag niya po, yung Turkey president, mga kapatid, grabe ang tawag niya sa presidente ng Israel, sa prime minister ng Israel. Matindi ang galit, mga kapatid. At tinitingnan kong maigi ito. Alam niyo po, kapag ang Taiwan din at China ay nagkaroon ng confrontation, mga kapatid, malapit lang po tayo sa Taiwan. Sobrang lapit. Buti po ang Ukraine, mga kapatid, meron silang Poland. Pwede silang makatawid by land. Tayo po sa Pilipinas, kapag nagkagyera sa atin, wala po tayong pupuntahan. Dagat po ang palibot sa atin. Hello, church. Dagat po. Lalangoy tayo. Lalangoy tayo. Wala po tayong katabing border. Hello? Wala po tayong katabing border, mga kapatid. May katabi po ba tayo? By land? Pwede tayo mag-bus? Pwede tayo mag-train? No, wala. Wala. Dagat po. So kapag ka nagkaroon po ng gera at pumutok ang gera, dagat yan. Watch and pray. A healthy church is a watching church. Pangalawa, mga minamahal. A healthy church is what? What, mga kapatid ko? A waiting church. Waiting church. Bakit po waiting, mga kapatid ko? Ano sabi ng Biblia? 1 Corinthians 16:13, sa dulong bahagi, ready, begin. Maging mapagmatsyag kayo. Manindigan kayong matibay saan? Sa pananampalataya. Magpakalalaki kayo. Magpakatatag kayo. Mga minamahal, ano pong nasa pangalan natin? Seventh-day Adventist. Ano po tayo? Nangingilin na ikapitong araw ng Sabat at naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon. The first black president of United States of America
is President Barack Obama. Nung na-elect po si President Barack Obama, ang Seventh-day Adventist sa African continent, mga kapatid, ay napakahusay. Alam niyo po, ang ginawa nilang strategy, nag-prepare po sila ng pamphlets sa mga sa African continent. Ang nagalagay po sa pamphlet, pinamigay nila sa buong Africa. He's coming. He is coming. Ang nakapicture po ay si President Barack Obama. He is coming. Pero ang nasa loob po, alam niyo kung sinong tunay na darating? Si Jesus. Si Jesus ay darating. Mga minamahal, ang totoong healthy na iglesia ay naghihintay sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Amen. Magpakatatag kayo, sabi ng Bible. Bakit po? Ano pong sabi ng Mateo 24, mga kapatid? 12 and 13. Sabi diyan, sa pagdami ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Bakit, mga kapatid? Higanti ng higantihan. Higantihan ng higantihan. Pakinggan niyo po ito, mga minamahal. Sa huling panahon, dahil sa pagdami ng kasamaan, patayan, gantihan ng gantihan. Revenge begets revenge, and an unending cycle of violence. Love begets love, and an unending cycle of victory. I want to repeat that, church. Violence begets violence. Revenge begets revenge, and an unending cycle of violence. Love begets love, and an unending cycle of victory. Sabi po ng Bible, mga kapatid, sa huling panahon, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Higanti dito, higanti doon. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Sabi ng isang manulat, mga kapatid, kung susundin daw natin yon, ang ibig sabihin po ng ngipin sa ngipin, mata sa mata, gumanti ka. Pag ginawang ka, gumanti ka. Pag binato ka ng bato, gantihan mo ng mas matigas na tinapay. Gumanti ka, sabi nila. Pero alam niyo, mga minamahal, no. Ang totoo pong Kristiyano, revenge gets you even with your enemy. Forgiveness puts you above them. May isa pong literature evangelist, mga kapatid, na pinatay sa Davao. At umiiyak po ko. Kasi ang family nung binatang literature evangelist na pinatay, alam niyo, mga kapatid, yung family? Sabi nila, pinapatawad namin kung sino man ang pumatay sa aming kapamilya. Gusto lang naming magbago siya at magbalik sa Panginoon. Alam niyo, naiiyak ako, mga kapatid. Ang hiling ng karamihan, justice. Justice. Pero ang sabi ng pamilya, pinapatawad namin siya. Grabe, no? Napakatindi. At ang sabi po ng Bible, mga kapatid, but he who endures to the end, siya na magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. Sinong magtitiis hanggang sa wakas, ay siyang maliligtas. Karakter ng mga taong ligtas ay alin, mga kapatid? Matiisin, mapagtiis, matyaga. Hindi pwede po ang pupunta. Hindi pwedeng ang karakter ng ligtas ay hindi nagtitiis. No. Ang taong ligtas, ang karakter nila, ang kanilang katawan, ang kanilang lifestyle, ang kanilang buhay ay punong-puno ng pagtitiis at pagtsatsaga. Waiting church. Pangatlo, mga minamahal, signs of a healthy church. Ano po ang unang W kanina? A watching church. Number 2, a waiting church. And a number 3, mga minamahal, a working church. A working church. Mga minamahal, sabi ng verse 14, lahat ng inyong ginagawa ay alin? Gawin ninyo saan? Sa pag-ibig. Mga kapatid ko,
Sa amin po sa Palawan, uso po yung pamamanhikan. Bago ka po magpakasal, kailangang magsilbi ka doon sa pamilya ng iyong nobya. Alam niyo po, ang distance ng bahay nila Mrs. sa amin ay marami kang bundok na dadaanan. At hindi po maganda ang kalsada. Putik at talagang wala, hindi po simentado mga minamahal. Dala-dala ko po noon ang isang sakong bigas sa isang motorsiklo. Pababa po noon mga minamahal, pababa. Nung ang motor po'y parang tutumba at yung bigas ay gumanon, hindi ko po alam kung pepreno ako, tutukod o ano. Alam niyo mga kapatid ko, umiyak na lang ako. Sabi ko, na ano po yung bigas mga kapatid, na gumanon po yung motor. Tumagilid po yung motor at gumanon po. Ang sabi ko, umiyak na lang ako, ang sabi ko, lahat ng ito ay gagawin ko alang-alang sa ngalan ng pag-ibig. Sa madaming bundok, mga kapatid, bundok, talagang literal na bundok, mga kapatid, napakatatarik na mga bundok. Pero sabi ko, gagawin ko ito sa ngalan ng pag-ibig. Pagdating ko doon, mga kapatid, yung bigas ay may mga yung sako niya ay hindi na po malinis. May mga putik at may mga na po. Pero nadala ko po sa aking magiging biyanan at natuwang-tuwa po sila na ako'y nakarating. Mga minamahal, kapag ikaw ay may pag-ibig, gagawin mo ang bagay na masaya. Kapag mahal mo ang Panginoon, pupunta ka sa church na masaya. Kapag mahal mo ang Panginoon, maglilingkod kang masaya. Kapag mahal mo ang Panginoon, anumang gagawin mong may pagmamahal at hindi ka mapapagod. Amen, church. Sabi nga po ng Hebreo, mga minamahal, ang sabi po ng Hebreo 6 verse 10, ang Diyos ay hindi liko upang kalimutan ang inyong ginawa ng may pag-ibig. Mga minamahal, walang nakakalampas sa mata ng Diyos. Lahat ng ating mga sakripisyo, lahat ng ating mga paglilingkod, lahat ng ginawa natin para sa Panginoon, hindi nakakalimot ang Diyos. Lahat ng ating mga paglilingkod, lahat ng ating mga pagsasakripisyo, lahat yan ay hindi kinakalimutan ng Diyos. The Lord is not unjust to forget your work and labor of love. Pwede naman niyang sabihin, mga kapatid, the Lord is good. Pwede naman. Pero gusto lang i-emphasize ni Pablo na ang Diyos ay hindi liko upang kalimutan ang ating mga gawa at ang ating mga paglilingkod sa pag-ibig. Mga minamahal ko, Romans 13:11, ang ating kaligtasan ngayon ay mas malapit kaysa ng una tayong manampalataya. Alam niyo po, ang lolo ko, napaka-pilosopo po nun. Siya po ay member dati ng Philippine Constabulary, PC po siya. Kapag kami po'y aawit sa worship, mga kapatid, sa Aklanon po kasi, may kanta po sa Aklanon na sa pinto. Sa pinto po, sa Aklanon po yan ay tampaan. Sa tampaan. Ang pinto po sa amin ay tampaan. So kinakanta po namin yung sa pinto. Sa pinto, siya'y nasa pinto, dumarating. Alam niyo po yan? The king is at the door. Sa pinto, sabi niya mga kapatid, sisigaw yan siya. Worship kami. Sa tampaan. Yan. Sa pinto, sabi niya, woo! Sabi niya, anong sa pinto? Lolo pa ng lolo ko nagsabi na darating ang Panginoon. Hanggang ngayon, wala pa rin. Sa pinto kayo dyan. Sabi niya, sinisigawan niya kami mga kapatid. Pero tuloy lang ang aming worship. Alam niyo po, tayo na mga mananampalataya, ang ating motto lagi ay, the salvation now is nearer than we first believed. Lumipas, mga kapatid, ang 2023. 2024, isang taon na namang mas malapit sa pagdating ng Panginoon. Amen? Mga minamahal, ang sabi ng Panginoon, ibinigay ko ang lahat. Ano naman ang kaya mong ibigay? Ibinigay ko ang aking buhay. Sinacrifice ko ang kayamanan ng langit. Ano naman ang kaya mong ibigay para sa akin? Ibinigay ko ang buhay ko. Ano naman ang kaya mong isakripisyo para sa akin?
Mga minamahal, signs of a healthy church. Number 1, W. Watching church. Number 2, a waiting church. And number 3, a working church. Huwag niyo niyong kalimutan that we have a wonderful God. A wonderful God who sees, mga kapatid. Nakikita ang ating mga sakripisyo. Minamahal tayo, pinapagaling tayo, at tayo'y kanyang pinagpapala. A watching church. Number 2, a waiting church. And number 3, a working church. May God bless us, mga kapatid. Happy midweek, everyone.